Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinabi po ni Pangulong Ani, Pangulo, bura. Sinabi po ni Senator Tulfo, ang mga katagang, antindi po ng mga tinura na yan ni Senator Tulfo. Pag-usapan din po natin, ito pong ano pa ba pag-usapan natin? Ito pong tungkol po sa balik atake na naman ng China. Ito pong mga nabigo, no? Yung mga BBM trolls, vloggers na nabigo po na sa kanilang pangarap na iugnay sa pulburon issue itong si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, no? Balik na naman sila sa pro-China at balik na naman po sila sa pangangantyaw, no? Ito problema no. Ah Kinukumpara po nila yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos sa ginawa ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, ipagmalaki niyo na lang. Kung meron po kayong nakikitang karapat-dapat ipagmalaki, no? Sa mga nagawa ni Pangulong Marcos, pagmalaki nyo na lang po kasi kung ikukumpara nyo po, unfair po para kay Pangulong Marcos. Sa totoo lang po na ikumpara yung mga ginawa ni Pangulong Duterte kasi mahirap pong pantayan, no, yung mga nagawa po ni Pangulong Duterte. Yan po mga paglilingkod natin. Siyempre, number one si Sara, kulelat po si Tambaluslos. Kahit na ano pong gawin nilang paninira, talagang hindi po aabot si Tambi, no? Yan pong paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, o sa bayan po tayong napapanood. Bukas isasabay ko na rin yung TikTok. Ang hirap maghanap buhay ngayon, kailangan sabay-sabay na no? Na okay, pag-usapan po natin. Alam niyo po ako, ito una ko nakita no. Ito po una ko nakita. Yung sinabi ni Raffy Tulfo, ang karagatan natin sa West Philippine Sea, natin ay papayag tayong sasakupin na rin nila. Wala akong ideya, no? Kung ano yung nasa kalsada na natin. Yung meron, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Baka yung mga kalsadang ginagawa. Akala ko literal na kalsada. Yung pala yung jeep, no? Yung mag-i-import daw tayo ng mga imported na e-jeepney. Yung mga modern jeep na i-importin po natin sa China. Yung pala yung tinututulan ni Raffy Tulfo, no? Pananakop. Kung ganyan po yung pananaw, kung ganun po na nasakop na po yung kalsada, aamin na po ako, nasakop na po yung kusina namin. Panay made in China. Panay made in China. Hindi hindi natin pinagtatawanan si Raffy Tulfo. May valid point po siya, no? Kaya lang, grabe naman yung term, pananakop ng kalsada, no? Samantalang ang gusto lang naman pala niya, bumili po tayo ng mga Egypt mula po sa mga local manufacturer. Kinukumbinsi niya yung gobyerno, yung pamahalaan na wag na sa China kasi yan po ay ayon nga dito sa SMNI, no, nangangamoy korupsyon daw ayon kay Tulfo. Nangangamoy korupsyon ayon kay Senator Raffy Tulfo ang planong pag-import ng modern jeepney mula sa China. Ako naman po, sang-ayon ako diyan. Kita niyo naman paminsan-minsan sinasang-ayunan. Sabi ni Raffy Tulfo, ang imported China jeep daw ay cost 2.6 to 2.9 million per unit, no? Itong gustong ipalit, itong mga kaawa-awa nating jeepney driver na gustong ipalit, no? Tong mga modern jeepney na to ay nagkakahalaga po to ng 2.6 at 2.9 million pesos
Samantalang kung tayo po ay bibili sa local manufacturers, local companies katulad ng Sarao at Francisco Motors, kaya po makabili ng mga jeepney driver sa halagang 900 to 985. Wala pa po sa kalahati. Sino pong hindi maganda po 'yan, no? Sino pong magsabi na pangit po 'yan? Kaya lang eto nga po no. So makakatipid daw yung gobyerno na 1.7 per unit. Maganda naman po nakita ko kasi formang jeep pa rin yung kumbaga yung iconic na forma ng jeep ay naroon pa kung yung ang alam kong pinagbabatayan lang naman yung makina na kinakailangan nakapasa sa standard kung anong makina yan. Pasensya na kayo, wala akong alam sa mga sasakyan, no? Maganda nga yan sinasabi. Alam niyo po, magaganda po mga sinasabi ng mga senador eh. Kaya lang po, Senator Rapi Tulfo, eto po ang sa akin no? Naisip niyo yan, di ba? Naisip po ninyo yan. Naisip nyo pa na parang may corruption na magaganap kung mag-import sa China. Kasi po, sa totoo lang, ang mga imported po sa China, di ba karaniwan mas mura kaysa sa locally produced? Real talk po yan. Mas mura pa yung mga galing sa China. Ito lang po yung mas mahal lang galing sa China. Yung jeep. Baka may katotohanan po yan. Una po, no, kung nangangamoy corruption, Rafi Tulfo, andalas nyo pong manawagan ng investigasyon. Di po ba? Bakit hindi nyo po imbestigahan yan kung nangangamoy korupsyon? Ikalawa. Ikalawa po. Ano pong gagawin ninyo? Makikiusap lang po ba kayo? Senador po kayo eh. Ang mga nakikiusap lang po yung mga vlogger, yung mga pangkaraniwang mamamayan kasi wala kaming power eh. Kayo po may nakikita magandang solusyon. Lagi nga ako nakakontra sa inyo dahil lang sinasabi natin na kayo po ay nag-grandstanding lang. Patunayan po ninyo na hindi kayo panghanggang grandstanding lang. Kasi po, kung yan po ay mananatiling hanggang sa dyaryo lang, di ba? Di ba sinabihan na po kayo ni VP Sara dyan, nung kayo po ay nagpo-propose na tanggalin yung PTA contribution? Ano po sinabi ni VP Sara? Bakit hindi nyo po isabatas na tayo po yung mga Egyptni natin instead na galing sa China, meron naman palang local manufacturer, dito na lang po bilhin. Yun po yung problema, yung pagkakaiba, yung action eh. Ang dami nyo na po nasabi, magaganda po lahat yan. Yan po ang problema ko sa mga senador eh. Kung napanood nyo yung topic ko kagabi, ang ganda rin na sinabi ni Senator Amy, di ba? At saka ni Jinggoy, na masama yung labag sa konstitusyon. Yung pagbabayad dun sa may pirmahan sa Tchatcha. Yan ay, sabi nga ni Jinggoy, unethical and illegal. Unethical at illegal pala eh. Anong ginagawa nyo bilang senador? Eto na naman, nakakita ka ng solusyon. Mura. Matutuwa kung papipiliin yung mga jeepney driver. Mas mura di hamak to. Eto po pipiliin nila. Wala sana tayong problema dyan sa modernization. Kasi huhulugan naman ng mga driver yan. Di ba? Pipiliin po ng driver. Kaya nga namumblema tayo dahil 2.6 million. Ano po sabi nung isang driver? Mga anak, napag-aral ko na kayo. Dahil dito sa pagdadrive ko ng jeep eh. Sa katandaan ko, hindi na ako kukuha ng modern jeep para habang buhay kong hulugan na naman. Nakapag-aral na rin lang ako, papahinga ko na tong jeep ko. Pag 900,000, ano pong gagawin nyo? Senator Tulfo, hindi po. Ngayon po, panay action na dapat. No? Wala na po yan salitaan.
Wala po akong tutol diyan, maganda po yang panukala niyo, biruin niyo yun. Sasabihin niyo na meron kayong nakita. Ano pong gagawin niyo? Eh, kung ipasa niyo, ibatas niyo yan na, tayo po ay kukuha lang yung mga jeepney natin, kukuha lang tayo sa local manufacturer, eh, di matutuwa po pa sa inyo. Tapos ibatas niyo na rin na yung 900,000 pasensya na po, kayo po may power para ipatupad yung naiisip niyo. Hindi po 'to programa lang sa radyo o TV. Kami po, mga vlogger, may maisip man kami, wala po kaming kakayahan, eh. Eh, ang ganda po, eh, sinasang-uyunan ko kayo for the first time. Yang panukala niyo na yan, maganda po yan. Ano pong gagawin natin? Yun ang problema. Pag yung press release niya 'to, eh. Press release ni Senator Tulfo sa Senate of the Philippines. Yun ang problema kung hanggang press release lang tayo. Dapat inaaksyonan po natin. 'Di po ba? Okay. Kaya po tayo napagbibintangan na Mr. Grand Standing. Pero kung kada salita po natin may aksyon, action man na tayo. Nakakatawa yung mga senador, eh, no? Lahat, heads must roll. Lahat ng issue meron po silang sinasabi. Eh, wala na, action po ang kailangan namin, action. Okay. Alam po nila lahat ng kalutasan sa lahat ng suliranin. Ang problema, hindi po tayo nawawalan ng solusyon, eh. Po, alam niyo naman po ang nangyari, hindi pa rin po makamove on. Ang hindi po makamove on dito po sa pulburon at saka sa desktop issue, yung mga yung mga PR po nila Marcos, no? Sila po yung hindi sila po yung hindi makamove on, no? Ayaw naman nila mag-move on. Okay. Eto po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Laila de Lima naman muna. Duterte says he is not engaged in any destabilization plot. Even after his ex-spokes Harry Roque said BBM changed his mind on letting ICC investigator in to avoid a coup. It's not inconceivable that pro-Duterte forces are doing all to pressure government not to cooperate with ICC. Alam mo, Madam Laila de Lima, ICC pa rin na issue mo, no? Hindi po natatakot si Pangulong Duterte sa ICC, no? Hindi po yan na puti na po buhok natin. Hindi po yan na natatakot si Pangulong Duterte sa ICC. Alam po namin lahat, wala pong magagawa ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Kayo po mag-move on, pahinga na po kayo. No, nakalaya na kayo. Wala na po kayo, hindi na po kayo relevant. Hindi na po kayo pinag-uusapan. Lahat po ng bitawan yung pananalita para na lang po kayong si Trillanes. No, mga expose ninyo wala na pong nawawala. Talaga, Daniel? Nakausap mo, Daniel? Si Pangulong Duterte daw, kabado? Talaga? Nakausap mo? Talaga, Daniel, aasahan namin na may magagawa yung ICC, baka pag natapos tong 2024, ihirit nyo na naman, 2025 naman. Pag natapos yung 2025, walang magawa ICC, 2026 naman. Hanggang makaabot ng 2028, presidente na si Sara, ICC pa rin ang... Alam po ninyo, wag niyo na pong bigyan ng pag-asa. Kawawa naman kayo. Wag niyo na pong bigyan ng pag-asa yung mga katulad mo na hanggang ngayon naghabol na makulong, makita nyo sa kulungan si Pangulong Duterte, no? Okay. Balik tayo kay Attorney Laila de Lima. Pahinga ka na po, no?
Kasi wala na po nakikinig sa inyo. Ito po. Ito mga mamaya na yan. Ito po munang ano. Ito pakinggan niyo po 'to. Ito po ay isa sa mga PR. Kasi alam natin na PR 'to, si Thea Tan. Ewan ko kung ano katungkulan niya, basta kung pino-promote niya lagi si Pangulong Marcos tsaka si Martin, malamang PR 'to. Wala namang kita rito sa sa X o dating Twitter. In desperate scramble to save their faces and salvage their crumbling reputation after Duterte said there's no pulburon video, the DDS sheets are shamelessly performing mental contortions to justify why Duterte denied that the pulburon video and destabilization exists. Their twist logic had led them to ironic confessions Duterte's untrustworthy liar. Okay, ang pinalalabas ni Thea, siguro kilala niya yung mga DDS vlogger, no? Ang pinalalabas niya, sari-sari daw kung ano-ano raw paliwanag ng mga Duterte vloggers dahil ayaw naman nilang sabihin. Kumbaga, ang sinasabi, pinapaliwanag ni Duterte na kunwari walang pulburon kahit meron. Alam mo, Thea Tan, kaya hindi nyo maiangat, no, yung popularidad ni Martin Romualdez kasi hindi nyo alam pala kung sino talaga yung mga kalaban ninyo. Sino talaga yung sinisiraan nyo, no? Si Maharlika, ulitin ko po si Maharlika ay hindi po Duterte vlogger, no? Ang pagkakaalam ng lahat ng tao kay Maharlika, disgruntled loyalist. Loyalista po siya. Nakikipagtalo pa nga yan kung sino ang tunay na loyalista. No? Hindi po siya Duterte vlogger. Okay, pagpalagay na natin na may mga Duterte vloggers na naniwala sa pulburon. Tapos nagsalita po si Pangulong Duterte na ang sinabi ni Pangulong Duterte, kung merong video na yan, dapat lumabas na yan. Di po ba? Okay. Hindi po ako nagpapatina. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapatina kahit kailan. Okay, pagpalagay na natin. Ngayon, hindi po tunay na DDS yan kung nagsalita na si Pangulong Duterte, hindi pa pinaniwalaan. Kaya Thea Tan, kung ano-ano mga pinagsabi mo, hindi totoong Duterte supporter yun. Iba sinusuportahan nun kung hindi naniniwala kay Duterte. Ang tunay na Duterte supporter, naniniwala kay Tatay Digong. Kung sila man ay nagkamali ng pinaniwalaan at nagsalita si Tatay Digong, o dapat nilang baguhin yung mga sinabi nila. Yun yung problema nyo pinagpapalit-palit nyo. Si Maharlika kahit kailan hindi naging Duterte leader yan. Di ba? Hindi po siya naging Duterte leader. Kaya hindi ibig sabihin, himod. Pag mga ganyan na, tatanggalin na natin yan. Kanina, meron ka pang magandang sinasabi. Pwede po akong kantsawan, basta may sense. O kaya, Thea Tan, hindi mo kilala yung mga binabanatan mo ng mga DDS. DDS ka ng DDS, hindi mo pala kilala mga DDS. Pag hindi sumusuporta sa sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi DDS yun. Okay. Punta na tayo. Kung lang kayo, huwag kayong makialam sa akin. Ito po ay pinag-iisipan ko po bawat vlogs ko. Kung gusto nyo pong, ayaw nyo po nung topic ko, labas na po kayo agad. Magsasuggest pa kayo. Eto gawin mo. Gusto nyo yan, lambanatan ko araw. Ano naman yan? Okay. Punta na po tayo rito. No? Ito po mahirap sa kanila dahil wala na po yung issue ng pulburon. Wala nang issue ng pulburon, nabitin po sila lahat. Pati po yung pulburon na pinamimigay ni Sara Duterte, yun na po yung ginagawang issue.
Pinansisira po, no? Okay na po 'yan. Ito namang mga 'to, wag niyo na pong ipagpilitan na si Maharlika po ay isang tao lang sila ni Duterte. Makukulit naman kayo eh. Kung sumusuporta po si Maharlika kay Duterte, welcome po. Di naman namin sinasabing bawal. Ang sinasabi namin, yung pulburon issue, hindi po nanggaling kay Pangulong Duterte yan. Sana inuunahawan niyo sinasabi, no? Nabanggit lang na Maharlika, nagwawala. Eh, si Maharlika naman, sinabi ko ba hindi sumusuporta? Eh di maniwala kayo sa pulburon, wala po akong problema ron. Bahala kayo sa buhay nyo. Naniniwala kayo sa pulburon, paniwalaan nyo lahat. Ang sinasabi ko, yung binabanatan niyang DDS, hindi naman DDS. Okay. Hindi naman po DDS si Maharlika po ba DDS? Sinabi niya po ba DDS siya? Baka kayo lang nagkiklaim na DDS si Maharlika eh. Ang bukang bibig ni Maharlika, loyalista siya eh. Kayo naman, no? Okay. Balik na po tayo. Ang gusto po nilang sabihin kasi, yung ugat ng destabilization, ayon po kay Trillanes to. Yan para malinaw. Inaakusahan po nila si Tatay Digong na siya po yung ugat ng issue ng pulburon. Inaakusahan po nila si Tatay Digong na siya yung ugat ng destabilization ng mga Marcos vloggers. Bukang bibig nila yan. Kaya nga tawag nila sa mga destab vloggers eh, di ba? Kaya po ngayon, ano na naman ang issue nila? Balik na naman sila dito sa pro-China. Walang mga walang maipansira kay Sara Duterte. Eto na naman, balik na naman. Why are the Duterte silent on China? Ganun pa rin. Alam niyo po, ilang taon pa yung 2028, no? Kung yan lang ang pansisira ninyo kay Sara Duterte na pro-China, kay Tatay Digong na pro-China, tignan niyo po yung result. Ano po ba resulta? Yung kapo-pro-China niyo po ba kay Sara Duterte, bumagsak na yung popularity niya? Nung una, 'di ba? Aminado tayo. Nung una kasi nagkabiglaan eh. For the first time, may tumira po kay Sara Duterte tungkol sa pera. Confidential fund. Nung na-realize ng mga tao na, teka muna, same people lang yan. Tapos, tumatagal, wala sila napapakita na ni Bintang. Bintang po hindi po nila napagbibintangan na nagnakaw, ninakaw ni Sara yung pera. Wala po eh. Ngayon po, lumabas na yung sa COA. Wala naman palang anomalya yung confidential fund. Hindi po binabalita yan ng mga media na walang anomalya. So, gawa-gawa lang nila yung anomalya. Di ba? Pro-China na naman. Pro-China. Hindi po bumabagsak yung popularidad ni Sara Duterte diyan. Kayo-kayo lang naman yan. Hindi nyo alam ang realidad ng mundo. No? Hindi porket ikaw ay nagsalita na in-check pro-China ka na. Okay. So balik na naman po sila diyan. Ang isa pa po nilang issue, no? Yung kinukumpara po nila. Ito po ang pinakamali ninyong gagawin. Ikukumpara po ninyo yung mga achievement ni Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte. Ang layo po na optics. Halimbawa, itong Justin Manila. Alam niyo kung ano sinabi niya? Ito po. Basahin po natin. Pinagmamalaki nila tong war on drugs. War on drugs ni Pangulong Marcos ngayon. Ito sabi ni Justin Manila. Wala naman nanlaban sa news lately, di ba? Alam niyo na yung patama, di ba? 6 years of Duterte's reign feels too long that somehow reading news about extrajudicial killings almost every day numb us somehow. Still, thousands of deaths later, there's still drugs in the country contrary to what he promised. Too much collateral damages for that accomplishment. That Duterte legacy.
Today, the President delivers some good news and I quote. O yan, kinote niya na walang mga patayan na gaganap. Okay. Wala pong patayang nagaganap ngayon daw sa war. So, hindi nga nila tinatawag na war on drugs na eh. Di ba? Ang tawag na nila yung mga drug, basta, kampanya, drug campaign. Wala raw patayan. Alam mo, Justin Manila, eto kasi halatang-halatang dilawan to eh. Wala naman pong anti-dilawan nun na galit sa war on drugs eh. Iyan ang pinakamali niyong gagawin, no? Alam niyo kung bakit? Ang war on drugs po ang isa sa pinakahinahangaan kay Pangulong Duterte. Kasi ito, ramdam to ng mga mahihirap na Pilipino. Siguro sa inyo, mga mayayaman kayo, hindi niyo nararamdaman. Siguro paglabas niyo ng kondo niyo, paglabas niyo ng mga bahay niyo mula sa mga exclusive subdivision, no? Nakakotse na kayo papunta sa opisina, nakakotse na kayo kung saan. Yung mga mahihirap po, no? Na tagalooban, na hindi mo po pwedeng hindi madaanan yung mga adiksyones. Pasimplihin lang po natin na wala yung mga kinatatakutan nilang mga adiksyones. Wala po sa mga daan, nagsipagtago, nagsipagtino dahil sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Talagang literal na nabawasan yung krimen. Talagang literal na hindi na nila nakikita yung mga kriminal. Yan po yung epekto ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Kahit na anong tokes nyo ngayon, no? Kahit na anong tokes ninyo ngayon, hindi nyo na mabubura sa mga Pilipino na nung panahon ni Pangulong Duterte, takot ang mga kriminal, takot ang mga addict, takot ang mga drug lords, etc. Hindi nyo na mabubura sa amin yan eh. Tumahimik yung aming kapaligiran. Nawala yung mga adiksyones. Paano hindi ka tatahimik? Alam mong tulak yan, uy, patay na si si ganun. Uy, si Kapitan tinira. Alam mo si Kapitan, involved sa droga. Alam, ang kay Pangulong Duterte, hanggang barangay po, abot po. Nakakausap po ako ng mga barangay captain. Ng isang barangay captain. Ang kampanya po sa droga hanggang barangay. Sila naka-front, yung mga barangay captain. Kaya talagang titino po dahil nagbibigay sila ng report eh. Imposibleng kapitan na walang diyan sa lugar mo. Itokhang mo yan. Hindi po tokhang napatay na. Tokhang yung katok at pagbaguhin yung mga adik. Milyon po ang natokhang. Ilan lang po yan sinasabi niyong pinatay. Hindi ko po sinasabi na pwede po magpakape. Teka lang. Basahin natin to nagpakape. Hangout ni Shikasay. Thank you very much sa 1,600 na pangkape. Yan. Add na natin siyang moderator. Okay. Kaya never nyo po yan. Ito, total, gustong-gusto nyo yan ganyan na walang namamatay ngayon. O tanungin ko kayo, ilan na napatay ni Marcos na drug lord? Ilan na napatay ni Marcos na drug pusher? Ilan na napakulong na drug lord? Ilan na nahuli at napakulong na drug pusher? Ayaw nyo. Gusto nyo Kala nyo ba yung mga tao, alam nyo, ang dami po. Nako, mahirap kayo papaniwalain eh. Hindi nyo po pwedeng siraan si Pangulong Duterte sa isa sa pinakamaganda niyang proyekto. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya papalpa kayo dahil kinukumpara nyo eh. Kinukumpara nyo. Hindi na nga kami nagkukumpara, kayo kumpara ng kumpara eh. Hoping na masisiraan ninyo si mga Duterte. Kasi mga dilawan yung mga hinarin ninyo, yung mga PR ninyo, yan ang problema sa inyo. Sa mga nakaupo ngayon. Yung mga hinire yung PR, mga dating dilawan. Kaya ang alam lang nila, manira. Hindi ba maganda na eto naman, wala nang
Hindi ba maganda na ipagmalaki nyo lang na tinutuloy nyo yung war on drugs? Hindi ba kayo natutuwa na may ginagawa yung gobyerno ngayon? Ipagmalaki nyo lang. Wala namang pipigil eh. Pero ang palpak nyo kung ikukumpara nyo lagi sa mga Duterte. Ganyan po sila eh. Palibasa mga dilawan, isa lang ang utak. May ano na nga yan, supporter ni Lenny yan eh. Siya ba yun? Yung isa. Nalito ko eh. Kung yung, basta isa dyan sa dalawa na yan, supporter ni Lenny. Kung yan lang ang magiging ano nyo, kaya hindi kayo umuunlad yung ano nyo kasi style dilawan yung inadapt nyo. Ano ang resulta? Number 1 pa rin si Sara Duterte. Si Martin, pang ilan? Kulelat. Wala pa, halos kalahati lang. Di ba? Yan po ang resulta nun. Okay. Teka lang, last na. Bumabalik po sila eh. Sabi ko nga lagi, ipagmalaki nyo lang kung meron kayong maipagmamalaki. Pero wag nyo pong siraan si Pangulong Duterte kung wala kayong kayang ipagmalaki. Halimbawa, ito. Ito po, pinakita po nila. Ito raw yung 2016 promises ni Pangulong Duterte. End contractualization and crime in 3 to 6 months and drugs in 3 to 6 months. Ganun pa rin eh. Mga supporter po to ni Marcos jet ski, West Philippine Sea, and corruption, and political dynasty, federalism, Mindanao Railway, and insurgency in 2018. Yun po yung gusto nila, 2018 mismo. Pag sinabing 3 to 6 months, 3 to 6 months, dapat tapos na. Judicial reform, stop mining and poverty, economic power. Okay. In Asia, freedom of information, OFWs can come home. Alam niyo po, kung stricto kayo na 3 to 6 months, wala na pong droga. 3 to 6 months, wala na pong krimen. Talagang walang makakatupad niyan. Si Pangulong Duterte po, nagpaliwanag na yan. Hindi niya alam na yung kalaban niya, gobyerno mismo, mga generals. Sabi ni Pangulong Duterte. Pero wala po bang epekto yung war on drugs niya? Talaga bang hindi tumahimik? Yung bang krimen kay Pangulong Duterte, talagang hindi tumahimik? Talaga bang hindi naganap? Tuloy-tuloy pa rin ba yung mga laglag bala? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung mga corruption ng mga kotong-kotong? No? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung mga krimen? Di po ba natakot yung mga kriminal? Yun po yung importante. Yung walang kamatayan nilang jet ski. Yun ang susukatin si Pangulong Duterte. Ang importante, yung war on drugs ba may impact? Ang importante, yung war on drugs ba nag-create siya ng lesser crime? Sa totoo lang, di na po natin nababalitaan yan eh. Yung mga, before po si Pangulong Duterte, no? Wala pong, lahat po ng mga tabloid, ano po balita? Nerape, lola, napagkamalan si Aramay na, nerape sa tulay ng adik. Pinugutan ng adik. Parang mga ganun, no? Nabawasan po yung kriminalidad ng ganun. Di nyo na-appreciate yun? Eto lang. Ipagmalaki nyo na lang yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Bakit hindi nyo sinama rin yung build? Bakit hindi nyo sinama dyan sa nagawa ni Pangulong Duterte yung mga free education? Bakit hindi nyo po sinama yung build? Bakit hindi nyo po sinama yung 10 taon na yung passport, 10 taon na yung lisensya? Bakit hindi nyo po sinama yung build? Bakit hindi nyo po sinama yung pagtugon sa pandemya? Totoo po yun. 2019 po, pinakamataas na inabot ng ating ekonomiya. Kami ba nagsabi niyan? Hindi po. Sino nagsabi niyan? Yung mga dilawang ekonomista, sila Winnie Monsod. 2019, sino po Pangulo? Si Pangulong Duterte. Bakit hindi nagtuloy-tuloy? Badong. Ayun naman pala. No?
Bakit hindi nagpatuloy? 2019 pala pinakamataas na. Pandemya po. Ngayon, alam niyo po si Pangulong Duterte, hindi po yan na nawalan ng natural calamities. Malalakas na bagyo, sumabog yung dalawang bulkan natin. Sabay-sabay po to lumilindol sa Mindanao. Talaga pong grabe ang trahedya. Bagyong malalakas. Bilib na bilib nga ako ngayon eh. Wala tayong mga bagyo pa. Wala pa tayong mga trahedya pagputok ng mga bulkan. Sabay-sabay po yun. Panahon ni Pangulong Duterte, nakapag-build pa rin, nakagawa pa rin ng mga proyekto. Tapos eto, ano nyo kasi hindi nag-jet ski. Pukin ng jet ski yan. Walang katuturan. Hindi yan. Si Pangulong Duterte, bigo. Bakit bigo? Dami pala nagawa. Bakit bigo? Hindi nag-jet ski. Yun ang sukatan nila, yung lintik na jet ski na yun. Yun lang ang sukatan nila. Kaya nga po pinaka-popular na Pangulo, dumaan pa tayo sa pandemic, buhay pa rin tayo. Mga puking nagigil ang puta. Tapos susukatin nila. Hindi kasi nag-jet ski. Nag-jet ski lang yung nasusukatin nyo. Jet ski kasi. Pinaka-importante kasi yung jet ski. Kung hindi ka nag-jet ski, wala kang kwentang Pangulo. Walang katuturan. Kaya kayo, yun na yun. Hindi nyo po pwedeng magawa yan dahil lahat ng tao, walang tulay, may tulay. Maliit ang highway, ang laki na ng highway. Kita po ng mga tao yan. Walang skyway, may skyway na akong dinadaanan. Puta, alam nyo ba yung biyahe ko noon, araw? Mula Balintawak